Inabuso ba ang iyong karapatang pantao sa panahon ng batas militar? Ayon sa Republic Act 10368, maaari kang mag-apply para sa reparasyon at pagkilala ng gobyerno. Narito ang mga hakbang para sa pag-apply. Una, ihanda ang mga dokumentong isusumite. Punuan ang application form. Huwag kalimutang lagyan ng check ang kahon. Maaring isa, maaring dalawa. Isulat sa unang kahon ang pangalan ng biktima, petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, kasarian, at katayuang sibil. Kung pumanaw na ang biktima, isulat ang petsa at lugar na kinamatayan. Iwanang blanko ang pangalawang kahon kung ang aplikante ay ang mismong biktima. Ito ay sasagutan lamang kung hindi ang biktima mismo ang nag-apply. Maaring ito ay legal na tagapagmana o kinatawan. Isulat ang tamang address at numero ng telepono ng nag-a-apply. Para sa huling kahon, lagyan ng detalye ang dalawa o higit pa sa mga sumusunod: asawa, panganay na anak, tatay, nanay, o pinakamatanda na kapatid ng biktima na buhay pa. Sa likod ng application form, lagyan ng check kung anong klaseng paglabag sa karapatang pantao ang naranasan ng biktima. Huwag kalimutang isulat ang petsa at ang lugar na pinangyarihan ng paglabag, pati ang pinaghihinalaang salarin. Huwag iwanang blanko ang bahaging ito. Lagyan ng check kung ano pang ibang dokumento ang inyong ilalakip sa inyong aplikasyon. Sa huli, lagdaan ang application form na isusumite. Kung ipinahihintulot ninyong isapubliko ang mga kwento at dokumentong inyong isinumite at maibilang sa Roll of Human Rights Violation Victims ang inyong pangalan, lagdaan din ang panghuling patlang. Hindi pwedeng mawala sa mga dokumentong isusumite ang detalyadong salaysay ng nangyaring paglabag sa karapatang pantao na notaryado ng abogado, at dapat kalakip nito ang orihinal o certified true copy ng lahat ng mga dokumento bilang mga patunay. ID card ng aplikante na issue ng gobyerno, alinmang dalawa sa mga sumusunod. Kung walang ID, magsumite ng birth certificate na galing sa NSO o mula sa local civil registry ng munisipyo, o di kaya ay baptismal certificate ng biktima. Para sa iba pang dokumentong magpapatunay ng naganap na paglabag sa karapatang pantao, maaring magsumite ng isa o higit pa sa mga sumusunod: sinumpaang salaysay ng dalawang nakasama sa kulungan o di kaya ay may personal na kaalaman tungkol sa nangyaring paglabag sa karapatang pantao, notaryado; Arrest, Search and Seizure Order, ASO; Preventive Detention Action, PDA; Presidential Commitment Order, PCO; Release Order; dokumento mula sa Bureau of Corrections ng Department of Justice, NBI; dokumento mula sa korte; mga retrato ng biktima na may kasamang salaysay, at iba pang dokumento tulad ng ulat ng simbahan o NGO, aklat, dyaryo, magazine o iba pang limbag. Kung ang magkiklaim ay hindi ang mismong biktima, kundi isang legal na tagapagmana katulad ng asawa, anak, magulang o mga kapatid, maliban sa nabanggit ng dokumento, kailangan pang magsumite ng mga sumusunod na orihinal o certified true copy na dokumento: death certificate ng biktima, mga retrato ng biktima, patunay ng ugnayan ng biktima at ng nag-a-apply tulad ng birth certificate, marriage certificate o affidavit, at special power of attorney mula sa iba pang legal na tagapagmana ng biktima. Para naman sa mga kinatawan ng biktimang may pisikal na kapansanan, narito ang mga karagdagang dokumento na kailangang isumite: mga retrato ng biktima,
Patunay ng ugnayan ng biktima at ng nag-a-apply tulad ng birth certificate, marriage certificate o affidavit. At authorization letter mula sa biktima kalakip ang medical certificate na magpapatunay sa kanyang kondisyon. Para naman sa mga kinatawan ng biktimang may kapansanan sa pag-iisip, narito ang mga karagdagang dokumento na kailangang isumite. Mga retrato ng biktima. Patunay ng ugnayan ng biktima at ng nag-a-apply tulad ng birth certificate, marriage certificate o affidavit. At medical certificate na magpapatunay ng kondisyon ng biktima. Para sa mga biktima na conclusively presumed na bahagi ng class suit, magdala lamang ng sobre ng liham mula kay Attorney Swift o sa Honolulu Court o kopya ng checking na tanggap. Kung nasa listahan ng bantayog ng mga bayani ang pangalan ng biktima, magdala ng sertipikadong salaysay ukol sa paglabag sa karapatang pantao mula sa bantayog. Narito ang buod ng mga dokumentong kailangang isumite. Matapos tipunin ang mga dokumentong isusumite, ipakita ang mga ito sa information desk para makakuha ng numerong kulay dilaw. Hintayin at tawagin para sa paunang pagsusuri ng paralegal officer. Pagkatapos sa paralegal officer, bibigyan kayo ng numerong kulay asul. Hintayin at tawagin para sa encoding. May ibibigay na acknowledgement receipt ang encoder at yun ang patunay na matagumpay nang naisumite ang aplikasyon. Pagkatapos ay maghintay na lamang ng mga sunod na anunsyo mula sa HRVCB. Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan lamang po sa aming tanggapan.